kung saan ilalatag na Pangulo ang mga reformang ginagawa ng administrasyon para sa pagpapabuti ng kalagayan ng OFWs. Umakyat na sa mahigit 30 power plants ang naapektuhan dahil sa paghagupit ng bagyong Aghon. Ayon sa Energy Department, siyang dito ay on-grid habang nasa 11 naman ang off-grid. Ayon kay DOE Secretary Rafael Lutilla, bago pa man maglandfall ang bagyo, patuloy ang restoration na isinasagawa sa mga nag-shutdown na planta na inaasahang magpapakita ng improvement sa mga susunod na linggo. Pero paglilinaw ng DOE, kung hindi makakabalik sa operasyon ang mga ito, ay asahan pa rin ang red alert status sa mga susunod na araw hanggang sa pagpasok ng Hunyo. Ilang probinsya ang binaha dahil sa bagyong Aghon. At sa pagsapit ng La Nina, inaasahan na ang mas matindi pang pagbaha sa maraming lugar sa bansa. Pero ano nga ba ang mga dahilan o sanhi ng pagbaha? Yan ang tatalakayin ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Maraming salamat diyan. At magandang umaga sa ating lahat. Nakita po natin kung ang epekto ng bagyong Aghon sa Laguna, sa Quezon, sa Aurora, at ibang lugar sa Pilipinas. Taon-taon na lang po ito, hindi na ito bago. Na mga lansangan ay parang nagiging ilog. Ang mga palayan parang nagiging lawa. Maraming nasasalantang ari-arian, sakahan, at maging buhay man. At malimit lagi natin isinisisi ito sa pagkakalbo ng mga kagubatan. Sa mga ganid na pumutol ng kahoy at pinagkakitaan ito. O kaya kung minsan naman, yung mga kasama natin na hindi naman ganun kayaman, kailangan nilang kumita ng at magsaka sa mga matataas na lupa. Kaya ang ginagawa nila, kiniklear nila ang mga kabundukan. May nilagdaan pong batas ang Pangulong Marcos ngayon recently noong May 22, RA 11995, yung Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System, na kung saan mas mapapalakas natin ang pag-value o ibig sabihin yan pag-assess kung anong halaga ng pagkasira ng kalikasan, lalo na ng kagubatan at iba't iba pa, at ano naman ang cost ng pag-rehabilitate nito at ano naman yung halaga ng nasasalba kapag sa ekonomiya kapag ito ay naalagaan. Magandang batas ito. Pero ang isang dapat natin pag-usapan din, ano ba talaga ang tunay na sanhi ng mga baha? Talaga pong nakaka-cause ng baha ang pagkaputol ng mga kagubatan at pagkasira ng kagubatan. Sabat alam naman natin kapag walang puno, wala nang pumipigil sa mga tubig na mga dumos-dos pababa. Ngunit dapat maging mas bukas din tayo sa iba't ibang mga cause nito at sanhi ng pagbabaha. Sapagkat may mga lugar na kaya binabaha ay hindi na dahil sa pagkakalbo ng kagubatan, kundi kaya ito binabaha dahil yung mga dating daluyan ng tubig ay binabarangan kung ano-ano mga establishments. Yung mga dating ilog, dating estero na malaya tanang dapat kung ulan ng malakas ay papunta na sa lawa. Ang tubig ay ngayon nahaharangan na ng mga kabahayan at kung minsan mga mall, mga subdivision. May mga lugar po tayo sa Pilipinas na talagang natural floodplain. Ibig sabihin yan talagang binabaha. Subalit ang kalikasan kasi napakagaling. Kapag hindi mo siya gagalawin, hindi mo siya pakikialaman, ay talagang meron siyang paraan para yung unang bugso ng tubig ay dadaloy ng malaya papuntang mga ilog at mga sapa at mga lawa. Pero kung yan ay binara mo na, binarahan mo na ng kung ano-ano may struktura, ay hindi na po yan malayang makakapunta sa mga dating pinupuntahang lugar para huwag tayong bahain. At lalong panala pa nito, yung mga alam mo naman ang lupa kapag yan ay tinuluan na merong ulan na malakas, kapag yan ay wala pong semento, yan po ay papasok sa lupa at kung ano man na sobra, pupunta sa ilog at dagat o lawa. Pero yung mga semento na, mas nagiging mabilis ang tinatawag na runoff. So, maraming factors. Maraming factors po. In fact, kung titingnan natin, kung pinabayaan lang natin ang kalikasan, ang mga baha po, may tulong din na dinudulot. Sapagkat yung pong mga tubig na galing sa bundok, pag bumababa, kapag yan ay regulated, nagdadala po yan ng mayamang lupa o topsoil sa ating masakahan. Pero dahil nga nakialam na tayo, pinutulan natin ang ating mga kahoy. Wala nang pumipigil sa pagdausdos ng tubig. Dahil po tayo'y binarahan na natin ang mga ilog at mga daluyan ng tubig. Sinemento na po natin mga lupain. Lalo po lumala
Ngayon, ang solusyon dito? Ang solusyon dito ay maging wise tayo sa paggamit ng kalikasan. Kaya itong RA 11995, makakatulong ito dahil magkakaroon na ngayon ng halaga. Value in terms of economic value, ma-account natin ano ba yung nangyayari kapag nasisira ang kalikasan, ilang pesos ang nawawala sa ekonomiya, at ilan naman ang maliligtas natin. Pero sana naman huwag lang dito tumigil tayo dito sa accounting system. Dapat ipasa na rin ang Kongreso yung matagal nang nabibing na National Land Use Act na kung saan meron ng permanent boundaries ng forest lands para makita natin ano yung mga lugar na poprotektahan natin. So, ganun po ating punto dito ng araw na to. Balik tayo sa studio yan. Maraming salamat. Antonio Contreras. Inaasahang dadagsa sa mga pantalaan ang mga pasahero ngayong araw. Ito ay matapos alisin ng pag-asa ang signal number 1 sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Kahapon, nasa 3,000 pasahero ang na-stranded sa Batangas Port dahil sa bagyong Agwan. Bigyan naman sila ng mainit na lugaw habang nananatili sa pantalan. Halos nasa 12 oras na natili sa Calapan Port ang ilang pasahero. Nananatili pa rin banta sa lungsod ng Baguio ang pagtaas ng kaso ng dengue habang nasa transition na ang bansa tungo sa La Niña phenomenon. Sa tala ng City Health Services,